Umaatras na nga ba si President Donald Trump sa laban nito sa Iran? Pero Israel nananatiling determinado sa pag-atake sa Iran ng mag-isa nang hindi na kinakailangan ang tulong ng alyadong Amerika. Atake na kung saan nakasalalay ang buhay ng maraming mga Hudyo. Tapos na nga ba ang giyera sa pagitan ng United States of America at ng Iran na wala man lang kasunduan ang nangyari? Sino nga ba sa dalawang ito ang natalo? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click na rin ang notification bell para sulit. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 10, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa gulo na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Umaayaw na nga ba si President Donald Trump sa giyera na kanilang sinimulan laban sa Iran? Sa mga oras na ito, patuloy ang pag-uusap ng kampo ng United States of America at ng Iran doon sa Oman. At habang ginagawa ang pag-uusap na ito upang makamit ang kapayapaang inaasam-asam, ang Iran ay walang humpay sa kanilang pag-atake. Napaulat na nito lamang nakaraang oras mga kaibigan ibinalita na ang IRGC ay umatake na naman sa Strait of Hormuz at ang inatake pag-aari ng Abu Dhabi. Ito ay ang National Oil Company ng Dubai. Kinundina ng Dubai ang ginawang pag-atake ng Iran. At alam nyo ba mga kaibigan na sa pag-ataking ito, wala pang ginagawa ang United States of America. Kaya marami ang mga nagsasabi, umaayaw na nga ba itong si President Donald Trump sa giyera laban sa Iran? Marami rin ang mga nagliparang mga ulat na di umano nauubusan na ng mga missiles itong United States of America. Kaya ang pinapalabas na isang napakagandang balita na tila nagiging hero pa rin ang United States of America ay ang pagkakaroon ng diplomatic talks laban sa Iran. Isang napakagandang weapon ito para ng United States of America upang ang kanilang reputasyon ay nananatiling maganda. Pero mga kaibigan, lingid sa kaalaman ng karamihan, marami na ang mga nagdududa sa mga inaasal ni President Donald Trump, maging ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu hindi na rin nagugustuhan ang mga desisyon na ginagawa ni Donald Trump. Isa riyan ay ang pakikipag-usap ni Trump sa pamunuan ng Hamas ng Gaza. Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu, hindi sila makakapayag sa proposal o pagkakasundo ng Amerika at ng Hamas. Hindi raw dapat makipagkasundo ang Hamas kay Donald Trump sapagkat ang kaharap ng Hamas hindi naman ang Amerika kundi ang Israel. Kaya nararapat lang na isuko ng Hamas ang kanilang mga armas doon kung saan sila susuko. At kung saan sila susuko, doon sila sa kanilang kalaban. At ang kanilang kalaban ay wala namang iba kundi ang Israel. Kinokondina ni Benjamin Netanyahu ang ginagawa ng Hamas dahil na rin sa agreement nila kay Donald Trump. Tahasan kasing sinabi na ang mga armas ng Hamas ay kanilang ibibigay sa Palestinian Authority. Hindi ito nagustuhan ng Israel sapagkat parang wala ring pagsuko ang nangyari dahil mananatili pa ring armado itong Hamas sapagkat ang kanilang armas ay nasa loob pa rin ng Gaza. Ang gusto ni Netanyahu, isuko ang kanilang mga armas sa Israel. Isang halimbawa lang yan mga kaibigan na hindi nagugustuhan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga ginagawa
ni Donald Trump. At ito pa ang pinakamatindi at pinakabagong balita. Tila nagkakasundo ngayon ang United States of America at ang Iran. Ibig sabihin, tila magtatapos na rin ang giyera ng Amerika at ng Iran. Magtatapos na lang ito na walang kasunduang nangyari sa pagitan ng magkabilang panig. At ang pagkakasundong ito, inalmahan na naman ng Israel. Sapagkat ang pagkakasundo ng Amerika at ng Iran, isa itong pintuan upang ang Iran ay makapagpatuloy sa kanilang ginagawang proyekto na nuclear weapon. Ayon kay Netanyahu, hindi niya ito papayagan. At ang maluba, ayon kay Netanyahu, aatakehin nila ang Iran nang walang tulong mula sa United States of America sapagkat ang pagbubuo ng nuclear weapon ng Iran, ito ay delikado para sa lahat ng mga Hudyo. Hindi lang sa Hudyo, kundi maging ng mga bansa sa Middle East at maging ng buong mundo. Pinapalabas ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang mga hakbang ay hindi lang laban para sa Israel, kundi laban na rin ito ng buong mundo. Kaya nga marami ang nagsasabi mga kaibigan na tila umaatras na si Donald Trump sa laban nito sa Iran. Matatapos na lamang ang kanilang giyera na wala man lang kasunduan na nangyari. Ito mga kaibigan na isang halimbawa, yung Strait of Hormuz. Hindi ba yan ang ginigiit ni President Donald Trump na bukas na at hindi na kinakailangan ang pagkontrol ng Iran? Pero anong nangyayari? Ayon sa Iran, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Walang kasunduan na nangyari. Ito pa isa, ayon kay President Donald Trump, pipigilan nila ang Iran sa kanilang nuclear weapon project. Pero anong nangyari? Magkakaroon sila ng pag-uusap. Sinabi na rin ng isang commander ng IRGC na magpapatuloy sila sa kanilang proyektong nuclear weapon. Bagay na inalmahan ng gusto ni Netanyahu. Bakit pumapayag ng ganito si President Donald Trump? Maliban na lang sa isang bagay na ginawa ni Trump na pabor sa Amerika at ikakasira ng Iran. Ito mga kaibigan ang pagbabalik ng sanctions ng Amerika laban sa Iran. Hindi ba't binawi na yon ni President Donald Trump noong magkaroon sila ng kasunduan sa Geneva? Pero binawi yon makalipas lamang ang ilang araw sapagkat wala ngang kasunduan na nangyari tungkol sa nuclear weapon at Strait of Hormuz. Nagbigay ng babala si Trump. Ayon kay Trump, last warning na ang kanyang ibibigay sa Iran. Pero ang Iran hindi nagpapatinag, walang ginawa si President Donald Trump. Pero malaking bagay ang ginawa ni Trump mga kaibigan sapagkat sa pagkakataong ito struggling pa rin ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Hindi ito makaahon-ahon sa kanilang ekonomiya dahil ang kanilang pera ay parang wala ng value dahil napakababa mga kaibigan. At maliban pa riyan ang kanilang oil, pili lamang ang pwede nilang pagbentahan. Maraming mga bansa ang hindi bumibili ng kanilang oil kahit na ang Iran ay ang may pinakamalaking oil deposit sa buong mundo o isa sa mga pinakamalaking oil deposit sa buong mundo. Imagine nyo na lang mga kaibigan kung tanggalin ang sanctions. Yayaman ng husto ang Iran. Pero dahil sa sanctions na ginawa ni President Donald Trump, hindi makaahon-ahon itong Iran. At isa pang napakalaking balita ang binitawan ng Israel kahapon. Natahasang sinabi nito na kritikal ang buhay ng kanilang supreme leader na si Mujtaba Khamenei. Mula nang lumabas ang balitang yan, naglabasan na ang mga pruweba na ibinibigay ng Iran na parang ipinapalabas na buhay pa ang kanilang supreme leader. Wala naman kasing napaulat na ito ay napaslang. Wala ring mga seremonyas ng paglibing kung ito ay napaslang. Maging ang kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian, sinabi na nahirap talaga silang makakuha ng slot na makausap ang kanilang supreme leader. Merong instruction na kanyang natatanggap pero hindi boses ni Masoud Pezeshkian kundi boses ng IRGC. Meron ding utos na di umano nagmumula sa kanilang supreme leader pero hindi naman boses. Ito ay isang sulat. Sulat na walang pirma kung sino ang may gawa. Well, kapag sulat ang pag-uusapan, marami naman pwedeng gumawa ng sulat at palabasing ang may gawa ang kanilang supreme leader. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring naipapakitang pruweba na buhay pa ang kanilang supreme leader. Naglabas din ng video ang Iran
na kung saan ipinapakita na ang kanilang supreme leader na si Mustafa Kamini ay buhay. Sa isang video, ipinapakita na ito ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. Pero duda ang karamihan na ang nasabing video matagal nang kinuha at ngayon lang inilabas upang pabulaanan ang mga pahayag ng Israel na critical ang buhay ng kanilang leader. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayaring gaya nito. Kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor. Subscribe naman. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.